Magandang umaga po sa inyong lahat. Uy, mas malakas pa yung paputok sa inyo. No? Ulitin natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. O, Happy New Year po. O, pakisabi sa inyo mga katabi, Happy New Year. O, magbagong buhay ka na. O sabihin nyo, magbagong buhay ka na. Tayo nyo sabihin. Okay. So kapag tinanong ka, sa iyong palagay, magiging maganda ba ang iyong 2024? No? Kapag tinanong ka, sa iyong palagay, magiging maganda ba ang iyong taong 2024? Ano kayang isasagot mo? Magiging maganda kaya ang iyong 2024? So marami po sa mga Pilipino, nung tinanong daw po sila kung sa tingin nila ay magiging maganda ba o mabiyaya o sabihin natin successful ang kanilang 2024, well, marami po ang sumagot ng oo. No, marami po ang sumagot ng oo. Naniniwala sila na magiging maganda ang taong 2024 para sa kanila. Pero, marami pa rin po sa mga tao ang dumedepende pa rin sa swerte o pampaswerte para sa kanilang buhay sa taong 2024. No, kayo po ba, dumedepende pa rin po ba kayo sa mga swerte o pampaswerte kapag sasapit ang taong 2024 o bagong taon? Aminin. Diba? Ilan kaya sa atin ang bumili at kumumpleto pa rin ng 12 o 13 prutas? Diba? Ilan ang naglagay ng asin, bigas at asukal sa lamesa? Ilan ang nagsabit ng bilog na prutas sa bintana o pinto ng bahay? Diba? Yung pakwan nga, kung pwede lang isabit, sasabit nila eh. Diba? Ilan yung nagsuot ng polka dots? Buti na lang, walang nag-polka dots sa inyo dito ngayon, ano? Ilan yung naghain ng pansit para long life? Sige. Ilan kaya yung naghain ng kakanin para dikit-dikit daw ang pamilya o mga mahal sa buhay? Ilan kaya ang mga kumonsulta sa mga pampaswerte sa buhay? Diba? Aminin. Diba? Pero ang tanong, sa mga bagay ba nito nakasalalay kung magiging pinagpala ang bagong taon? Sa mga bagay ba rito nakasalalay kung magiging successful o maganda ang taong 2024? So yung mga pagbasa po natin ngayon ay nagpapakita kung saan ba talaga nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang lahat ng grasya. So sa ating pong unang pagbasa, narinig po natin yung words of blessing. No, words of blessing para sa mga Israelita. Ito po yung blessing na binanggit at sinabi at idinasal doon sa mga Israelita bago sila umalis sa bundok ng Sinai. No, yung nagbago sila maglakbay, ito po yung dinasal sa kanila. The Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. Diba tayo nga, diba? Kapag may bagong simula sa ating buhay, pinapabless natin agad. Bagong sasakyan, bagong bahay, bago tayo maglakbay, bago yung operasyon natin sa sakit, nagpapabless tayo. Kasi gusto natin, gumalaw ang Diyos sa buhay natin. Blessing. At syempre, sa ating pong ikalawang pagbasa, narinig naman po natin yung katuparan ng plano ng Diyos. Katuparan ng kanyang pagliligtas para sa ating lahat. At dahil sa kaligtasan na yon, naging anak niya tayo. Naging kapatid natin si Jesus, na isinilang na mahal na Inang Maria. At ang pagiging anak ng Diyos ay isang blessing. Kung dati-dati yung mga tao hindi nila matawag na tatay ang Panginoon, tayo pwede na natin tawagin ng dahil kay Jesus. Pwede tayong lumapit. Diba?
Di ba yung mga tatay, no? Yung mga, yung mga anak, di ba? Pag lumalapit kayo sa magulang, no? Kahit paano madaling magbigay. Sinong una bibigyan ng magulang? Yung anak o yung ibang tao? Siyempre yung anak. Kaya yung pagiging anak ng Diyos, blessing. To be a child of God is a blessing. At syempre, sa ating pong ebanghelyo ngayon, narinig po natin yung pagbisita ng mga pastol sa sabsaban at ibinalita yung katuparan ng mabuting balita na sinabi sa kanya na ng anghel. At yung maganda po doon, no, sinabi daw, nagpuri sila sa Diyos kasi nakita nila, nasaksihan nila yung mga bagay na sinabi sa kanila ng anghel. Isinilang na ang Panginoon sa piling ninyo. Yung makita lang na natutupad na yung kanilang inaasahan, blessing yun. Tayo nga, di ba? Pag kunyari, unti-unti na natutupad yung mga pangarap natin, wow, thank you Lord sa blessing. Pero, sa lahat ng mga sinabi sa ating mga pagbasa ngayon, sa tingin nyo, sino yung pinagmulan ng lahat ng blessing? Sino? Sino po? Sino? O, ba't di kayo makasagot? Sino po? Si Lord. Meron po bang bilog na butas sa sinabi? Wala po. May polka dots po bang sinabi? Wala po. Sinabi po ba yung pansit? Hindi rin po. Yan po ang isang paalala sa atin na sana isa lang ang dapat nating asahan para sa magiging takbo ng ating buhay ngayong taon. Siya lang, no, ang pinanggagalingan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Wala nang iba. At alam niyo po, si Maria, yung magpapatunay niyan sa atin. Bakit? Diba? Nung naging ina siya ng Diyos, nung naging nanay siya ng Diyos, diba? Ano yung binanggit sa kanya ni Elizabeth? Diba? Diba? Actually, dinadasal natin yan palagi. Pag nagdadasal tayo ng rosaryo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Napupuno ka ng grasya. O, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Ano kasunod doon? Bukod kang pinagpala sa lahat. Napuno siya ng biyaya, bukod siyang pinagpala, dahil wala siyang inasahan, wala siyang ibang kinapitan, kundi ang Diyos lamang. Well, dear friends, as we begin this year, 2024, like Mary, let us entrust everything to the Lord. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Sa Kanya lang tayo umasa, wag sa iba. Sa Kanya tayo lumapit palagi para sa lahat ng mga blessing at pagpapala na inaasahan natin. Dahil lahat ng mga mabubuting bagay sa Kanya lamang magmumula. Katulad nga po ng binanggit, no, sa ating unang pagbasa, may the Lord bless you and keep you, and let His face shine upon you, and be gracious to you. May the Lord look upon you kindly, and give you His peace. Amen.